susi, mahika o kapangyarihan, sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna ng may-ari ng kaharian. Para sa iyo, ano ang ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Ipaliwanag ang gantong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirik sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito ay hindi mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, ano ang ibigay ng kahulugan ng katuturan na ito? Maraming salamat po sa napakagandang at napakahabang katanungan. Para po sa akin, simple lamang po ang ibig sabihin ng itong katuturan na ito. Para po sa akin, ang kaharian po ay nagsisimbolo ng langit. Naniniwala po ako na nandun po ang ating poong may kapal. Para po sa akin, iisa lamang po ang isang sagot. Ayun po ay gumawa tayo ng kabutihan habang tayo ay nabubuhay dito sa ating mundong ginagalawan. Bakit po kamo? Sabi po sa tanong, ito ay kusang bababa sa simpleng pagbati at pagkatok. Para po sa akin, yun po ang magiging way para makapasok po ako at patuloyin sa kalangitan. Kaya naniniwala po ko mga kaibigan, as long as you still have a time in this world, choose to be good, choose to be kind, and choose to do good things. Because I always believe that life is just like a boomerang. What things you do to your fellow people will also bounce back to you. I always believe, my dear friends, na if we will always put in our mind to be good and to put more humanity in ourselves, we will not just only create and leave a legacy for humanity. But I believe that this is the best time na kapag nasilayan na natin ang hari, sasabihin natin, Ama, mission accomplished. I may not be the perfect person living and existing in this world, but I believe and I'm proud that I have done for the good and the benefits ng sangkatauhan. This is my simplest and precise direct answer to this beautiful question. Hindi po ako galit, kalma lamang po. Maraming salamat. Yes po. Ito yung tanong. Ipaliwanag ang gantong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirig sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito, ay di mo na kailangan ng hagdan, susi o mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, ano ang ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Isa pa. Ipaliwanag ang gantong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirig sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito, ay di mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, ano ang ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan na ibinigay niyo po sa aming mga 5 kandidata. Now, for me, the essence of that
adage or that saying or that specific scenario for me is that it teach us good deeds in life. For me, it's symbolically telling us that kaharian is the heaven. We don't need a ladder. We don't need anything that can help us to reach that heaven or that kaharian. Because as the adage says, you just need to greet someone, you just need to smile, you just need to be kind, or in short, you just need to be a good people. I believe, ladies and gentlemen, that symbolic saying is always telling us na ang gulo-gulo na po ng mundo natin. Napakagulo, ang daming chaos, ang daming nangyayari. Pero ang dapat po nating ninanamnam dito sa ating mundong ginagalawan is that the kindness. For I believe that kindness is the language that the deaf can hear, the mute can speak, and the blind can see. I believe, ladies and gentlemen, this is the last part of the pageant. Let us not be plastic. Let us put in our mind and our heart the essence of that saying. And I want to end my answer that as a people, you should remember this. In kindness, you can do no wrong. Thank you so much. Isa pa. Ipaliwanag ang gantong uri ng katuturan, may isang kaharian o palasyo na nakatirik sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito ay di mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, ano ang ibig-ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Thank you so much. So the question was somehow long, but for me, the only thing that really we should focus on this particular question, it denotes that there is a king and a queen. And kakatok lamang. Tama po? Kakatok. Okay. From what I am seeing from this riddle o bugtong, is to always have humility in yourself o pagpapakumbaba. Bakit ko po nasabi iyon? Imagine, hari at reyna. Walang anuman po kagamitan ang maaari mong gamitin upang makapasok sa kanilang kaharian, bagkus kailangan mo lamang kumatok. Ito po ay sumisimbolo sa pagpapakumbaba, humility at its finest. Lagi po nating tatandaan na kapag tayo ay mapagkumbaba, kapag tayo ay hindi nagyayabang, ang oportunidad mismo ang lalapit sa atin. Itong malinis na oportunidad na ito ang siyang mag-aangat sa atin at mag-aakyat. From the word itself, hari at reyna. Ang hari at reyna, di ba po karespeto? Madalas ang hari at reyna sa mga istorya o sa mga books na ating nababasa ay laging merong gwardya. But in this particular situation, kakatok ka lamang at pagbubuksan ka nila. Isa lamang pong ibig sabihin neto. Isa kang taong may pagpapakumbaba at hindi ka nagmamataas. At yun ay nagpapakita na lumaki kang merong respeto para sa mga nakapaligid sa iyo. Kapag ikaw po ay taong merong pagkumbabang loob, lagi mong tatandaan na magbubukas at magbubukas ang pintuan para sa iyo. Hindi hubat na banggit ko kanina sa aking pagpapakilala na siyang lagi kong inasasaulit sa aking isipan na ang taong nagpapakumbaba ay siyang itinataas at ang taong nagmamataas ay siyang ibinababa. Kung kaya't naman sa partikulang katanungan na ito, ang hari at reyna ay tinanggap ka sa kanilang kaharian sa pamamagitan lamang ng pagkatok. Bakit? Sapagkat ito ay nagpapakita na meron kang mababang loob, respeto, at lalong-lalo na hindi mo ginagamit ang iyong katayuan, kapangyarihan, o abilidad para makapasok ka sa kanilang kaharian. So always remember people na kung gusto mong umangat sa buhay na ito, simple lamang po, magpakumbaba ka, huwag kang magyabang, at siya na mismo ang magtataas sa iyo. Unlimited opportunities will come in your way and savor that day. Because at the end, we must always remember na wala namang pong mawawala sa atin kung pipiliin natin magpakumbaba sa lahat ng bagay. Bagkus,
marami pang blessing ang papasok sa buhay mo. Thank you so much. Are you ready? Ready ka? Yes. Okay, hindi tanong. Ipaliwanag ang ganitong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirik sa isang mataas na lupain. Quiet, please. Quietly si Patricia ang nagsalita. Kayo. Ipaliwanag ang ganitong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirik sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito ay di mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, anong ibig ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Isa pa. Ipaliwanag ang ganitong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirik sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito ay di mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna ng may-ari ng kaharian. Para sa iyo, anong ibig ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Para po sa akin, ang ibig ibigay na katuturan ng mga salita o sitwasyon o senaryong binanggit niya po ay ang experience natin bilang tao na lahat tayo mamamatay at lahat tayo takdang araw ay husgahan ng Panginoon para makapasok o hindi sa kanyang tahanan. I think this question is very timely and relevant, especially ngayon na papalapit na po ang Kwaresma. Ngayon na papalapit na po ang mahal na araw, isang linggo na lang. I think dapat nating isaalaala ang paghihirap ng Panginoon. Ang sa ganun ay makapag-repent tayo at makapagnilay-nilay sa mga bagay na ginawa natin nitong mga nagdaang araw at mga nagdaang buwan nitong 2024. Kasi para sa akin, hindi madali na maging mabuting tao. Dahil sa kadalasan or sa kalimitan ng mga panahon na ninanais nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuti. Kaya ang mensahe ko sa bawat isa ngayon dito sa barangay ninyo ay sana lubos-lubusin natin ang panahon na ito para mag-reflect sa mga bagay na ginawa natin sa ating sarili, sa ating kapwa, nang sa ganon ay may pagpatuloy natin ang taon na ito ng may maayos na pag-iisip at nang sa ganon ay balang araw ay papasukin tayo ng buong may kapal sa kanyang kalangitan at kaharian. Naniniwala din po ako na sa ganitong paraan ay makakapagbigay tayo ng inspirasyon, lalong-lalo na dun sa mga bata na umaasa na one day ay makasampa sa isang entabladong katulad nito para sila naman na makapagbigay inspirasyon sa mga nanonood sa atin. At hindi ko na po papahabain pa. Para sa akin, yun po ang isinisignify ng question na yon, ang buhay ng tao, ang pagpapasakit ng Diyos, at kung ano ang nagawa mo sa kapwa mo. Because naniniwala po ako na ang buhay is like a domino. It's a domino effect. What you do to others will eventually come back to you. So, do good and be good, and good things will come back to you. Thank you. Yes, po. Ipaliwanag ang gantong uri ng katuturan.
May isang kaharian o palasyo na nakatirig sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito ay di mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, anong ibig ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Ipaliwanag ang gantong uri ng katuturan. May isang kaharian o palasyo na nakatirig sa isang mataas na lupain. Para makaakyat at makapasok ka dito, ay di mo na kailangan ng hagdan, susi, mahika o kapangyarihan. Sa simpleng pagbati at katok, bababa ang hagdan, bubukas ang pinto at sasalubungin ng hari at reyna na may-ari ng kaharian. Para sa iyo, ano ang ibig ibigay na kahulugan ng katuturan na ito? Well, that is really a very hard question, but allow me to just simply express my mind. I know that all of us has our different perception and beliefs whenever we hear something that is really difficult. Allow me to just be real to whatever definition I would say at the moment of time. I would have to say that the definition of that specific question is in regards to, I would say, it could be the church. The importance of us facing our Almighty God, and of course, the mother of our Almighty God. Because I know in myself that whenever we knock on the door of our church, whenever we needed help, because of course, life is very challenging. Every single day, we are facing problems, challenges that would measure how strong we are. And sometimes there are really situations that we are so down, we are so feeling bad, and we wanted an enlightenment within our mind on how we are going to overcome all of the challenges of our life. And of course, the people or the magic that we wanted to hear is actually from the church. The enlightenment of how important life is, and of course, the words of wisdom that we might hear from the people that is in the church. It could be from the priests, or it could be from the people who have a good heart, in order for us to be able to have something that we can be hopeful for. Because in life, yes, it is challenging. It would really measure how strong we are, but we should not forget that there will be some people who we can actually lean on, who we can hold on, and who can actually inspire us to become a better version of ourselves. In life, yes, it is challenging, but if you are going to believe in the people around you, and if you're going to believe in yourself, then nothing is impossible. Thank you and good evening.